Ang manugang ko ay kakagawin lang ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Isang oras na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang text na nagsasabing, "Hiram ko lang iyang lumang singsing mo para sa party, Lola. Sana okay lang sa'yo," at nag-reply ako ng may ngiti, "Magsaya ka, mahal." Ngunit pagkatapos nito, dinyal ko agad ang numero ng abogado kong si Frank, at sinabi ko sa kanya, "Rehistro mo ang pagnanakaw sa inventory item 847. Isang singsing na may pink diamond na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Isang oras pa ang lumipas, sinalakay na ng pulisya ang eleganting party kung saan ipinagmamalaki ni Cynthia ang singsing ko, siya na nag-aakalang kinuha niya lang ang isang walang kwentang mumunting bagay. Kung nanonood kayo nito, mag-subscribe at sabihin nyo kung saan kayo galing dahil ang kwentong ito ay magpapanganga sa inyo. Ang pangalan ko ay Grace. Ako ay 71 taong gulang, at sa nakalipas na 10 taon, itinuring akong parang hindi nakikitang biyenan, ang matandang babae na sagabal sa mga pagtitipon ng pamilya. Para sa manugang kong si Cynthia, isa lamang akong nakakainis na matandang babae na nakatira sa bahay na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Pumasok siya sa pamilya namin 1 dekada na ang nakalipas ng pakasalan niya ang anak kong si Liam. At mula sa unang araw, pinaramdam niya sa akin na isa akong manggugulo sa sarili kong tahanan. Si Cynthia ay isa sa mga babaeng naniniwalang may utang sa kanila ang mundo. Elegante, mapanlin lang, palaging nakasuot ng pinakamahuhusay na damit na pula at berde, ipinagmamalaki ang mamahaling alahas na binibili ng anak ko para mapasaya siya. Mula nang tumapak siya sa bahay ko, sinimulan niyang tratuhin ako na parang personal na katulong niya. "Grace, gawan mo ako ng kape. Grace, plansahin mo ang itim kong damit para ngayong gabi. Grace, huwag kang maingay kapag naglalakad. Masakit ang ulo ko." Hindi niya ako kailanman kinausap ng may paggalang. Para sa kanya, isa lamang akong matandang babae na para bang wala akong pangalan. Sa mga hapunan ng pamilya, kinakausap niya ako na para bang wala ako roon. "Liam, dapat isipin ng nanay mo na lumipat sa nursing home. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang taong kasing edad niya. At ang anak ko, ang sarili kong anak, ay yumuyuko na lang at bumubulong, ayos lang si mama dito, Cynthia." Ngunit alam kong may nagbabago. Nagsimulang tumingin sa akin si Liam sa ibang paraan na para bang pabigat ako. Unti-unting nasiraan niya ng ulo si Liam sa pamamagitan ng pabulong na pagsasabi na masyado na akong matanda para alagaan ang ganoong kalaking bahay at kailangan nila ng espasyo para sa sarili nilang mga plano. Malaki ang pangarap niya. Ginagawang personal niyang opisina ang sala ko, binabago ang hardin na 40 taon naming inalagaan ng asawa ko para maging modernong lugar para sa kasiyahan. Sa loob ng maraming taon, tinitiis ko ang kanyang mga pang-iinsulto ng tahimik. Kapag may mga bisita, ipinakikilala ako ni Cynthia bilang ina ni Liam, hindi bilang may-ari ng bahay. Kapag nagpaparty siya, kailangan kong magtago sa kwarto ko dahil, ayon sa kanya, ang mga matatanda ay nakakaramdam ng hindi komportable sa iba. May mga gabing tahimik akong umiiyak, nagtataka kung paano ako naging hindi nakikita sa tahanan na binuo ko ng mailabis na pagmamahal. Ang hindi kailanman nalaman ni Cynthia, ang hindi alam ng sinuman sa pamilya ko, ay mas malaki pa ang iniwan sa akin ng yumaong asawa kong si Mark kaysa sa bahay na ito. Sa mga huling taon namin na magkasama, lihim na nag-ipon si Mark ng mga mamahaling sining, alahas at antigo. Alam niyang lihim ako na hindi ko kailanman ipinagmamalaki ang yaman at nagtiwala siya na alam kong pamahalaan ang kanyang mana pagdating ng panahon. Sa isang lihim na safe na nakatago sa likod ng isang painting sa kwarto ko, nagtatago ako ng koleksyon na nagkakahalaga ng higit sa 15 milyong piso. Kabilang sa mga piraso na iyon ang singsing na kinuha lang ni Cynthia. Isang singsing na may 5 karat na pink diamond na dinisenyo ng isang Pranses na alahas noong 1920 na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Para sa sinumang hindi nakakaalam ng alahas, maaaring mukha lang itong eleganteng singsing na antigo, ngunit para sa mga eksperto, isa itong obra maestra. Ngayon, may mahalagang charity gala si Cynthia, isa sa mga magagarang kaganapan kung saan ipinagmamalaki ng mga asawa ng mga negosyante ang kanilang pinakamahuhusay na kasuotan at nakikipagkumpetensya kung sino ang may pinakakahangahangang alahas. Sa loob ng ilang linggo, narinig ko siyang nagrereklamo na wala siyang perpektong aksesorya para sa kanyang gintong damit. Naghahanap siya sa mga jewelry catalog,
Humihinga ng malalim dahil masyadong mahal ang mga piraso na nagugustuhan niya kahit pa sa malawak na budget na ibinibigay sa kanya ni Liam. Kaninang umaga, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin, nakita ko siyang pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. Hindi ito ang unang beses na naghalughog siya sa mga gamit ko. Ngunit ngayong pagkakataon ay iba. Nakita ko siyang binuksan ang aking jewelry box, ang maliit na kahon na kahoy kung saan itinatago ko ang ilang hindi gaanong mahalagang piraso, at naglock ang kanyang mga mata sa pink diamond ring. Kinuha niya ito, sinuri laban sa ilaw, at nakita ko ang pagbabaliwala niyang ngiti na palagi niyang taglay kapag nakakahanap siya ng isang bagay na maaari niyang gamitin. Isang oras pa ang lumipas, natanggap ko ang text na iyon. Hiram ko lang yang lumang singsing mo para sa party. Lola, sana okay lang sa'yo. Hindi man lang siya nagpakita ng paggalang na humingi muna ng pahintulot. Kinuha lang niya ito, ipinapalagay na lahat ng pag-aari ko ay nasa kanyang pagtatapon, na masyado na akong matanda at hindi mahalaga para magkaroon ng anumang bagay na may tunay na halaga. Nang mabasa ko ang mensahe na iyon, may nagbago sa loob ko. Sa loob ng 10 taon, tiniis ko ang kanyang mga pang-iinsulto, ang kanyang paghamak, ang kanyang malupit na mga komento tungkol sa aking edad, at ang aking sinasabing kawalang saysay. Ngunit ang pagkuha ng aking singsing ng walang pahintulot. Ang singsing na kumakatawan sa isa sa pinakamahalagang piraso ng lihim na koleksyon ni Mark. Iyon ang huling patak na nagpabaha sa baso. Umupo ako sa silya ko sa hardin, tinitingnan ang mensahe sa aking telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang umiti ako. Magsaya ka, mahal, tugon ko sa text. Ngunit kaagad pagkatapos, dinial ko ang numero ni Frank, ang aking pinagkakatiwalaang abogado. Si Frank ay dating matalik na kaibigan ni Mark, ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aming nakatagong kayamanan. Frank, sabi ko, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa loob ng maraming taon. Oras na para i-activate ang protocol na dinisenyo ninyo ni Mark. Kinuha lang ni Cynthia ang inventory item 847. May katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay narinig ko si Frank na tumawa. Grace, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang pagbabalik. Kinumpirma ko na, pagkatapos ng 1 dekada ng paghihirap, oras na para matutunan ng aking manugang kung sino talaga ang kanyang kinakalaban. Ipinaliwanag ni Frank ang plano. Sa loob ng maraming taon, idinidokumento niya ang bawat piraso sa koleksyon ni Mark. Opisyal na inirehistro ang mga ito bilang mga item na may mataas na halaga na may mga partikular na numero ng inventaryo. Ang bawat piraso ay may mga Certificate of Authenticity na update na mga appraisal at higit sa lahat, siguro para sa buong halaga nito. Ang singsing na kinuha ni Cynthia ay legal na nakarehistro bilang item 847 na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Tatawagan ko agad ang kumpanya ng siguro, sabi ni Frank sa akin. Sinasabi ng protocol na kapag ang isang rehistradong item ay kinuha ng walang pahintulot ng may-ari, kailangan nating agad itong ulat bilang pagnanakaw. Sa loob ng 30 minuto, magkakaroon na ng warrant ang pulisya para bawiin ang ninakaw na ari-arian na saan man ito. Habang ginagawa ni Frank ang mga kinakailangang tawag, umupo ako sa sala ko at inalala ang lahat ng pagkakataon na pinaramdam sa akin ni Cynthia na hindi ako nakikita. Ang oras na nag-host siya ng hapunan para sa mga kasosyo sa negosyo ni Liam at sinabihan akong kumain sa kusina dahil walang sapat na upuan sa mesa ng kainan. Noong huling Pasko, nang buksan niya ang mga mamahaling regalo na binili sa kanya ni Liam at pagkatapos ay inabot sa akin ang isang murang scarf na sinasabing, may binili kaming simple para sa iyo dahil sa iyong edad. Hindi mo na kailangan ng marami. Naalala ko ang araw na dumating ang kanyang mga kaibigan para sa kanilang book club meeting. Nagbabasa ako sa paborito kong silya sa sala nang pumasok siya at sinabi sa harap ng lahat, Grace, maaari ka bang pumunta sa iyong kwarto? Kailangan namin ng pribadong lugar para pag-usapan ang mahahalagang bagay. Ang mga kaibigan niya ay tumingin sa akin ng may awa, na para bang isa akong matandang alagang kailangang ilipat para hindi makasagabal. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pag-uusap na narinig ko noong nakaraang linggo. Si Cynthia ay nasa telepono kasama ang kanyang kapatid na si Brenda at narinig ko ang lahat mula sa pasilyo. Sumpa, pinapabaliw ako ng matandang babaeng ito, sabi niya. Nakaupo siya sa malaking bahay na ito na parang reyna,
Ngunit tingnan mo kung paano siya manamit. Tingnan mo ang kanyang murang alahas. Nakakaawa. Naghihintay lang kami ni Liam na magdesisyon siyang lumipat sa nursing home, ngunit masyado siyang matigas ang ulo. Kapag wala na siya, ay re-renovate ko ang buong bahay na ito, simula sa pagtatapon ng lahat ng kanyang pangit na antigo. Ang pag-uusap na iyon ang sandali na nagpasya akong hindi na ako mananahimik. Hindi lang ako kinamuhian ni Cynthia. Kinamuhian niya ang lahat ng binuo namin ni Mark nang magkasama. Wala siyang ideya na ang mga pangit na antigo na kinamumuhian niya ay nagkakahalaga ng mas maraming pera kaysa sa kikitain niya sa ilang buhay. Tinawagan ako ulit ni Frank. Handa na ang lahat, Grace. Opisyal lang na irehistro ang ulat ng pagnanakaw. Ang singsing ay nakalista bilang ninakaw na ari-arian na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ibinigay ko na sa pulisya ang address ng hotel kung saan ginaganap ang charity gala. Mayroon na silang utos na bawiin agad ang ninakaw na ari-arian. At ano ang mangyayari kay Cynthia, tanong ko. Bumuntong hininga si Frank. Grace, sa teknikal na paraan, nakagawa siya ng grand theft. Pinag-uusapan natin ang 3 milyong piso. Sa ilalim ng batas, maaari siyang makulong ng ilang taon. Ngunit ikaw ang biktima, kaya maaari kang magpasya kung nais mong ituloy ang mga kasong kriminal o bawiin lang ang iyong ari-arian. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan. Sa ngayon, gusto ko lang makita ang mukha ni Cynthia kapag napagtanto niyang lubusan niyang minamaliit ang walang kwentang matandang babae na kanyang kinamuhian. 1 oras pagkatapos kong isampa ang ulat, tumunog muli ang telepono ko. Si Liam yon at siya ay tila lubos na nagpapanik. Mama, ano ang nangyayari? Sinalakay ng pulisya ang party ni Cynthia. Sinasabi nilang ninakaw niya ang isang 3 milyong pisong singsing. Kailangang ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi ito pagkakamali, anak. Kinuha ng asawa mo ang isang napakahalagang piraso mula sa koleksyon ng iyong ama nang walang pahintulot. Ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng eksaktong 3 milyong piso at wala siyang karapatang kunin ito. Anong koleksyon? Ano ang pinagsasabi mo? Walang pag-aari ang tatay na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Mama, kailangan mong tawagan ang pulisya at sabihin sa kanila na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ka panipaniwala. Ang sarili kong anak ay hindi nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kayamanang binuo ng kanyang ama. Si Mark ay naging napakaingat upang panatilihing lihim ang kanyang mga pamumuhunan at koleksyon kahit na kay Liam. Nais niyang protektahan ang aming pamilya mula sa mga panganib na kaakibat ng nakikitang yaman. Liam, sabi ko, maraming bagay kang hindi alam tungkol sa iyong ama at sa akin. Ang asawa mo ay nakagawa ng isang napakaseryosong pagkakamali at haharapin niya ang mga kahihinatnan ng mag-isa. Mama, nabaliw ka na ba? Umiiyak si Cynthia. Tinatrato nila siya na parang isang kriminal. Kino-record ng kanyang mga kaibigan ang lahat gamit ang kanilang mga telepono. Nasira ang kanyang reputasyon. Ang reputasyon niya, inulit ko. At paano naman ang 0 taon na tiniis ko siya, tinatrato ako na parang basura sa sarili kong tahanan? Paano naman ang lahat ng pagkakataon na ininsulto niya ako sa harap ng mga tao? Paano naman ang pag-uusap na iyon kung saan sinabi niya sa kanyang kapatid na ako ay kahabag-habag? Tahimik si Liam. Alam niya ng eksakto kung aling pag-uusap ang tinutukoy ko dahil narinig din niya iyon at walang ginawa para ipagtanggol ako. Mama, pakiusap, ang sabi niya sa huli. Si Cynthia ay maaaring maging mahirap minsan, ngunit hindi siya nararapat na makulong dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito hindi pagkakaunawaan, Liam. Ito ay pagnanakaw. At ngayon, matututunan ng asawa mo na ang babaeng kanyang kinamuhian ng labis ay hindi ang walang silbing matandang babae na inakala niya. Binaba ko ang telepono at umupo ng tahimik, pinoproseso kung ano ang nangyari. Ang sarili kong anak ay nagpalipas ng 0 taon na pinapanood ang kanyang asawa na apihin ako at hindi kailanman nagtaas ng kanyang boses para ipagtanggol ako. Ngayon na dumating na ang mga kahihinatnan, gusto niyang ako ang magligtas kay Cynthia mula sa sarili nitong kayabangan. Ngunit hindi ko ito gagawin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, hindi ako magiging hindi nakikitang babae na nagtitiis sa lahat ng tahimik. 20 minuto ang lumipas, dumating si Frank sa bahay ko kasama si Peter,
isang pribadong investigador na matagal na niyang kinatrabaho. Si Peter ay isang lalaki na nasa edad 50, matalas at propesyonal, na dalubhasa sa mga kaso ng pandaraya at pagnanakaw ng sining. Grace, sabi ni Frank, matagal nang iniimbestigahan ni Peter si Cynthia sa nakalipas na 6 na buwan mula nang banggitin mo ang iyong mga hinala tungkol sa kanyang mga aktibidad. Nagulat ako. Anong mga hinala? Hindi ko kailanman sinabi sa iyo na may hinala ako kay Cynthia. Ngumiti si Frank. Naalala mo ba ang pag-uusap namin noong Disyembre nang banggitin mo na may ilang maliliit na piraso ang gumalaw at napansin mong nagalaw ang iyong jewelry box ng ilang beses? Naaalala ko. Inakala ko lang na imahinasyon ko o pagtanda na nagiging malilimutin ako. Hindi ito pagkalimot, Grace, sabi ni Frank. Nagpa siya akong mag-imbestiga ng tahimik. At ang natuklasan ni Peter ay higit pa sa singsing gayon. At binuksan ni Peter ang isang folder na puno ng mga litrato at dokumento. Res Grace, halos 2 taon nang ibinebenta ng iyong manugang ang mga piraso mula sa iyong koleksyon. Maliliit na bagay sa simula. Mga antigo na brooch, mga hikaw na perlas, isang kwintas na pilak, mga bagay na maaaring inakala mong nawala o inilagay mo sa ibang lugar. Kumabog ang dibdib ko. Naidokumento namin ang hindi bababa sa 12 iba't ibang benta sa mga pawn shop at antique store sa buong lungsod. Ang kabuang halaga na naibenta niya ay umaabot sa humigit kumulang 45,000 piso. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Hindi lang ako ininsulto ni Cynthia at tinatrato na parang hindi ako nakikita. Ninanakawan niya ako sa loob ng ilang taon. Ngunit paano niya nalaman kung aling mga piraso ang kukunin nang hindi ko napapansin ang pagkawala? Matalino siya, patuloy ni Peter. Kinuha lang niya ang mga piraso na bihirang suotin mo o yaong nakatago sa likod ng iyong mga drawer. Lumilitaw na siya ay may mental na pagkatalog ng lahat ng iyong alahas sa loob ng maraming taon, tinutukoy kung alin ang maaari niyang kunin nang hindi mo agad mapapansin ang pagkawala nito. Mayroon din kaming ebidensya na kinukuhanan niya ng litrato ang lahat ng iyong mahahalagang pag-aari, marahil upang matukoy kung ano pa ang maaari niyang ibenta sa hinaharap. Idinagdag ni Frank, may mga recording si Peter kay Cynthia sa 3 magkakaibang pawn shop, kung saan malinaw siyang nagsisinungaling tungkol sa kung saan nanggaling ang mga alahas. Sa isang recording, sinasabi niyang mga heirloom iyon mula sa kanyang yumaong lola. Sa isa pa, sinasabi niya na ibinigay ito ng kanyang asawa sa kanya, ngunit kailangan niya ng mabilis na pera para sa isang medikal na emerhensya. Nakaramdam ako ng halo ng galit at pagtataksil na hindi ko pa nararanasan. Sa loob ng 2 taon, habang ako ay nakakaramdam ng pagkakasala, dahil sa pagkawala ng aking mga gamit habang iniisip kong humihina ang aking memorya. Si Cynthia ay sistematikong nagnanakaw sa akin at pagkatapos ay nagsisinungaling para ibenta ang aking mga ari-arian. Higit pa rito, nagpaplano siyang magnakaw ng mas malawakan sa pamamagitan ng lihim na pagkuha ng litrato ng aking koleksyon. Mayroon pang iba, sabi ni Peter, habang binabalik ang susunod na pahina ng file. Ang kanyang mga spending pattern ay hindi tumutugma sa opisyal na kita niya at ng iyong anak. Sa nakalipas na 2 taon, si Cynthia ay bumili ng higit sa 30,000 piso halaga ng mga damit, nagbayad para sa mamahaling spa treatment, marangyang bakasyon, at madalas na pumupunta sa mga high-end restaurant. Kapag itinatapat namin ang mga gastusing ito sa perang alam naming nakuha niya mula sa pagbebenta ng iyong alahas, ang mga numero ay perpektong tumutugma. Kaya, ang perang ginamit ni Cynthia upang bilhin ang lahat ng magagarang damit na pula at berde, ang mga designer handbag na ginamit niya upang tingnan ako ng may paghamak, ang mga mamahaling sapatos na ginamit niya upang apakan ang aking pagtingin sa sarili, lahat ay nagmula sa pagbebenta ng aking mga gamit. Pinupunduhan niya ang kanyang marangyang pamumuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin, sa walang kwentang matandang babae na kanyang kinamuhian. Ngunit sandali, sabi ko, kung alam mo ang lahat ng ito sa loob ng ilang buwan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkatinginan sina Frank at Peter. Grace, kailangan namin ng sapat na ebidensya upang makabuo ng isang matibay na kaso, at gusto naming maghintay hanggang sa gumawa siya ng isang pagkakamali na sapat na malaki upang hindi na niya ito maitanggi o manipulahin ang sitwasyon. Ang pagnanakaw ngayon ng 3 milyong pisong singsing ay eksaktong pagkakamali na iyon. Sa sandaling iyon, tumunog muli ang telepono ko. Isa itong hindi kilalang numero, ngunit sinagot ko.
Grace, ito ay isang boses ng babae na hindi ko nakilala, na tila kinakabahan. Ako si Detective Miller mula sa Metro Police Department. Nasa Plaza Hotel kami kasama ang iyong manugang na si Cynthia. Iginiit niya na binigyan mo siya ng pahintulot na kunin ang singsing at na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Maaari mo bang kumpirmahin kung naroroon ka upang linawin ito, Detective Miller, tugon ko. Kinuha ng aking manugang ang singsing na iyon nang wala akong pahintulot. Mayroon akong text message kung saan mismo niya inaamin na hiniram niya ito nang hindi muna nagtatanong sa akin. Naiintindihan ko, ma'am, sabi ng detective. Ngunit ang iyong manugang ay labis na nasaktan at narito rin ang iyong anak na iginigiit na dapat mayroong pagkakamali. Sinasabi niya na hindi ka kailanman nag-ari ng ganoong mamahaling alahas at na malamang ay may mali sa appraisal. Tumawa ako, isang tawang nagulat kahit kina Frank at Peter. Detective, sinasabi ba ng aking anak na hindi ako maaaring magkaroon ng mamahaling alahas dahil ako ay masyadong mahirap o masyadong hangal para mag-ari ng ganoong bagay? Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan sa kabilang linya. Well, ma'am, binanggit niya na nabubuhay ka sa isang maliit na pensyon at hindi ka nagpakita ng mga palatandaan na nagtataglay ng ganoong uri ng yaman. Detective Miller, pupunta ako dyan sa loob ng 1 oras at dadalhin ko ang aking abogado at lahat ng mga dokumento na nagpapatunay hindi lang na akin ang singsing, kundi pati na rin na ninanakawan ako ng aking manugang sa loob ng maraming taon. Inaasahan ko na kapag dumating ako, siya ay nasa kustodya na ng pulisya, tulad ng nararapat para sa isang magnanakaw na nagnakaw ng ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong piso. Pagkatapos kong isara ang telepono, tumingin ako kina Frank at Peter. Mga Ginoo, oras na para matutunan ni na Cynthia at ng aking anak kung sino talaga ang kinakalaban nila sa loob ng lahat ng mga taong ito. Ngumiti si Frank. Grace, may iba ka pang dapat malaman bago tayo pumunta sa hotel. Natuklasan ni Peter na nakikipag-usap si Cynthia sa isang art appraiser na nagngangalang Michael na nagpapakita sa kanya ng mga litrato ng ilang piraso mula sa iyong koleksyon. Lumilitaw na nagpaplano siya ng mas malaking pagnanakaw. Ayon sa aming recording, naniniwala siyang maaari siyang makapagbenta ng ilang iyong mga painting at eskultura sa halagang hindi bababa sa 200,000 piso. Idinagdag ni Peter, Grace, ang iyong manugang ay hindi ka lang tinitingnan bilang isang walang kwentang matandang babae. Tinitingnan kanya bilang isang mapagkukunan ng kita na maaari niyang pagsamantalahan ng walang kahihinatnan. Sa kanyang sariling mga salita na naitala sa isang tawag sa telepono, kasama ang appraiser na iyon, sinabi niya, hindi man lang alam ng matandang babae kung ano ang pag-aari niya. Maaari kong nakawin ang kalahati ng kanyang mga gamit at hindi niya mapapansin. Masyado siyang sinale para magpanatili ng inventaryo ng kanyang mga ari-arian. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha. Hindi lang ako ninanakawan ni Cynthia. Nilalait niya ako sa pag-aakalang ako ay masyadong hangal at walang silbi upang mapagtanto ang kanyang mga krimen. Nagpaplano siyang nakawin ako ng malakihan, sinasamantala ang kanyang nakikita bilang aking pagiging sinele. Frank, sabi ko, tumatayo mula sa aking silya ng may determinasyong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Gusto kong ituloy mo ang lahat ng posibleng kaso laban kay Cynthia, hindi lang para sa singsing ngayon, kundi para sa lahat ng pagnanakaw sa nakalipas na 2 taon. At gusto kong malaman ng anak kong si Liam kung anong uri ng babae ang pinili niyang maging asawa. Sigurado ka ba, Grace? Kapag ginawa nating publiko ito, malalaman ng buong pamilya ang katotohanan tungkol sa kayamanan ni Mark at tungkol sa mga krimen ni Cynthia. Wala nang pagbabalik. Tumingin ako sa labas ng bintana patungo sa hardin na 40 taon naming inalagaan ni Mark, ang hardin na gustong sirain ni Cynthia para sa kanyang modernong lugar ng libangan. Naisip ko ang lahat ng mga paghihirap na tiniis ko, lahat ng pagkakataon na naramdaman kong hindi ako nakikita sa sarili kong tahanan, lahat ng mga gabing umiyak ako, nagtataka kung talagang wala akong silbi tulad ng ginawa sa akin ni Cynthia. Frank, sabi ko, oras na para ang sinel na matandang babaeng ito ay magturo sa kanila ng isang aral na hindi nila malilimutan. Nang dumating kami sa Plaza Hotel, ang eksena ay eksaktong tulad ng inilarawan ko. Mayroong hindi bababa sa 5 sasakyan ng pulisya sa pasukan. Mga lokal na reporter na naakit ng drama at mga grupo ng mga bisita mula sa charity gala na umaalis sa hotel
bumubulong at tumuturo. Ito ang uri ng iskandalo na matatandaan ng mga mayayaman sa ating lungsod sa loob ng maraming taon. Pagpasok ko sa lobby, agad kong nakita si Cynthia. Nakaupo siya sa isang leather sofa na napapalibutan ng 3 opisyal ng pulisya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya mukhang elegante at kontroladong babae na palagi niyang ipinapakita. Ang kanyang perpektong makeup ay may mga bakas ng luha. Ang kanyang gintong damit ay gusot at ang kanyang mga kamay ay nakakadena sa harap niya. Ang singsing, ang aking 3 milyong pisong singsing, ay wala na sa kanyang daliri. Si Liam ay nakatayo sa tabi niya, nagwawagayway habang nakikipag-usap sa detective. Nang makita niya akong pumasok kasama sina Frank at Peter, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kawalan ng pag-asa, patungo sa isang bagay na mas katulad ng galit. Mabilis siyang naglakad patungo sa akin, at nakita ko sa kanyang mga mata na ako ang sinisisi niya, hindi ang kanyang magnanakaw na asawa, sa buong sitwasyong ito. Mama, kailangan mong ayusin ito ngayon din, sigaw niya sa akin sa harap ng mataong lobby. Si Cynthia ay pinapahiya sa publiko dahil sa iyo. Ang mga kaibigan niya ay nagpo-post ng mga video sa social media. Ang kanyang reputasyon ay lubusang nasira. Ang reputasyon niya, inulit ko, pinapanatiling kalmado ang aking boses, kahit na nanginginig ako sa galit sa loob. Liam, ninakaw ng asawa mo ang isang 3 milyong pisong singsing mula sa akin. Hindi tayo pinag-uusapan ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang trinket. Pinag-uusapan natin ang isang seryosong krimen. Ngunit mama, hindi mo kailanman sinabi sa amin na mayroon kang ganoong kamahalaga. Kung alam namin ito, hindi ito kailanman mangyayari. Inakala ni Cynthia na isa lamang itong walang kwentang lumang singsing. Lumapit si Frank at inabot kay Liam ang isang makapal na folder. Liam, narito ang lahat ng mga dokumento na nagpapatunay ng halaga ng singsing kasama ang mga Certificate of Authenticity at mga insurance policy. Ang iyong asawa ay hindi nagnakaw ng isang walang kwentang lumang singsing. Ninakaw niya ang isang makasaysayang piraso ng alahas na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Binuksan ni Liam ang folder at sinimulang tingnan ang mga dokumento. Nakita ko ang kanyang ekspresyon na unti-unting nagbago mula sa hindi paniniwala patungo sa ganap na pagkabigla. Ito ay hindi maaaring totoo. Talagang may mga ganoong bagay ang tatay. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa amin? Dahil alam ng iyong ama na mas mabuting panatilihing pribado ang aming yaman, paliwanag ko. At sa pagtingin sa katotohanan na ang iyong asawa ay nagnanakaw sa akin sa loob ng 2 taon, tila tama siya. Nagnanakaw sa iyo sa loob ng 2 taon? Ano ang pinagsasabi mo? Lumapit si Peter at ipinakita kay Liam ang kumpletong file kay Cynthia. Ang mga litrato niya sa mga pawn shop, ang mga recording niya sa pagsisinungaling tungkol sa kung saan nanggaling ang mga alahas, ang mga resibo ng benta, lahat ay nandoon. Ang iyong asawa, Liam, ay sistematikong nagbebenta ng mga ari-arian ng iyong ina sa loob ng nakalipas na 2 taon. Naidokumento namin ang mga pagnanakaw na umaabot sa 45,000 piso. Walang imik si Liam habang sinusuri ang ebidensya. Nakita ko ang kanyang mundo na gumuho sa kanyang paningin. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinahintulutan niyang tratuhin ako na parang basura sa loob ng 1 dekada, ay isang magnanakaw na sinasamantala ang sarili niyang ina sa loob ng ilang taon. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin si Detective Miller. Grace, kailangan kong opisyal na kumpirmahin ang ilang mga detalye. Binigyan mo ba ng pahintulot ang iyong manugang na kunin ang singsing? Talagang hindi, sagot ko ng matatag. Mayroon akong text message kung saan mismo niya inaamin na hiniram niya ito nang hindi muna nagtatanong sa akin. Sa aking mundo, ang pagkuha ng isang bagay ng walang pahintulot ay tinatawag na pagnanakaw. At maaari mo bang kumpirmahin na ang singsing ay legal na pag-aari mo? Pumagit na si Frank. Detective, narito ang lahat ng mga legal na dokumento. Ang singsing ay binili ng yumaong asawa ni Grace noong 1975. Nakarehistro ito sa kanyang will. Ito ay sinigurado para sa buong halaga nito at bahagi ito ng opisyal na imbentaryo ng mana na natanggap ni Grace. Sinuri ng detective ang mga dokumento at tumango. Ang lahat ay tila nasa ayos. Grace, nais mo bang ituloy ang mga kasong kriminal laban sa iyong manugang?
Bago ako pa makasagot, sumigaw si Cynthia mula sa kanyang upuan. Grace, pakiusap. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Alam mo, hindi ko sinasadyang saktan ka. Palagi kitang ginagalang. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, si Cynthia ay nagsasalita sa akin ang may kawalan ng pag-asa sa halip na may paghamak. Sa unang pagkakataon, kailangan niya ako sa halip na ituring ako na parang hindi ako nakikita. Paggalang, tanong ko, naglalakad patungo kung saan siya nakaupo. Tinatawag mo bang paggalang ang 10 taon ng paghihirap? Ang paggalang ba ay ang pagsasabi sa akin na kumain sa kusina kapag may mga bisita? Ang paggalang ba ay ang pagnanakaw sa akin sa loob ng 2 taon at pagkatapos ay tawagin akong si Nile? Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Pagnanakaw? Hindi ako kailanman nagnakaw ng anuman sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na kumuha ako ng anuman na sa iyo. Lumapit si Peter at ipinakita sa kanya ang mga litrato niya sa mga pawn shop. Cynthia, mayroon kaming ebidensya ng litrato at video ng pagbebenta mo ng mga ari-arian ng iyong biyenan sa hindi bababa sa 12 iba't ibang pagkakataon sa nakalipas na 2 taon. Ang mukha ni Cynthia ay naging lubhang maputla. Tiningnan niya ang mga litrato, pagkatapos ay ako, pagkatapos ay si Liam, desperadong naghahanap ng paliwanag na makapagliligtas sa kanya. Iyon ay mga maliliit na piraso lang na inakala kong hindi mo na ginagamit, bulong niya. Hindi ko inakala na mapapansin mo. Inakala kong nakalimutan mo na ang mga iyon. At iyon ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang nakawin ang mga iyon, tanong ko. At magsinungaling sa pawn shop na sinasabing mga heirloom iyon mula sa iyong lola? Tiningnan siya ni Liam nang may pagkasuklam. Cynthia, ginawa mo ba talaga iyon? Talaga bang ninakawan mo ang mga gamit ng nanay ko sa loob ng maraming taon? Nagsimulang umiyak ng mas malakas si Cynthia. Liam, alam mo kung gaano namin kailangan ang dagdag na pera. Alam mo, hindi sapat ang sweldo mo para sa pamumuhay na gusto namin at napakarami niyang gamit. Inakala ko na hindi niya mapapansin na may ilang maliliit na piraso na nawawala. Ngunit hindi sa iyo ang mga iyon, sigaw ni Liam. Pag-aari ng aking ina at pinaniwala mo ako na nawawalan siya ng memorya noong tinatanong niya ang tungkol sa kanyang mga gamit. Doon ko napagtanto kung ano talaga ang nangyayari. Hindi lang ako ninanakawan ni Cynthia. Pinanlilin lang niya si Liam upang paniwalaan na nagkakaroon ako ng senile dementia. Sa tuwing binabanggit ko na hindi ko mahanap ang isang bagay, ibinubulong niya kay Liam na normal para sa mga matatanda na mawala ang mga gamit at makalimutan kung saan nila ito inilagay. Detective Miller, sabi ko, nakakaramdam ng kakaiba at makapangyarihang katahimikan. Nais kong ituloy ang lahat ng posibleng kaso laban sa aking manugang, hindi lamang para sa singsing ngayon, kundi para sa lahat ng pagnanakaw na ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. Hindi, sigaw ni Cynthia. Pakiusap, Grace, maibabalik ko ang lahat. Babayaran kita. Huwag mo itong gawin sa akin. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Cynthia, sa loob ng 10 taon, tinrato mo ako na parang hindi ako nakikita. Ininsulto mo ako sa harap ng mga bisita. Pinaramdam mo sa akin na isang walang kwentang pasanin sa sarili kong tahanan. Sa loob ng 2 taon, nagnakaw ka sa akin habang pinapaniwala mo ako na nawawala ang aking memorya. At ngayon na dumating na ang mga kahihinatnan, gusto mo akong magkaroon ng awa sa iyo. Ngunit hindi ko inakala na seryoso ito. Hindi ko inakala na mayroon kang ganoong mamahaling bagay. Kung alam mo na mayroon akong mamahaling bagay, mas marami ka pa bang ninakaw? Hayaan ko siyang iproseso ang tanong na iyon sa loob ng isang sandali. Cynthia, ang problema ay hindi mo alam ang halaga ng iyong ninakaw. Ang problema ay nagnakaw ka sa akin. Ang problema ay sa loob ng 1 dekada, tinrato mo ako na parang dumi. Lumapit si Frank sa detective. Detective Miller, nais din naming magsampa ng kaso para sa iba pang mga ninakaw na naidokumento. Mayroon kaming sapat na ebidensya upang usigin ang hindi bababa sa 12 karagdagang kaso ng pagnanakaw. Tumango ang detective. Naiintindihan. Cynthia, ikaw ay inaresto para sa first-degree grand larceny, maraming bilang ng petty theft at pandaraya. May karapatan kang manahimik. Habang binabasa ng detective ang Miranda rights ni Cynthia, tiningnan ko ang aking anak na si Liam.
Nakatayo siya doon, pinapanood ang kanyang asawa na opisyal na inaaresto. Sa wakas ay naunawaan na ang babaeng pinakasalan niya ay isang kriminal na nagpapagsamantala sa sarili niyang ina sa loob ng maraming taon. Mama, sabi niya sa isang basag na boses, hindi. Hindi ko alam ang tungkol sa lahat ng ito. Kailangan mong maniwala sa akin. Liam, sagot ko, marahil ay hindi mo alam ang tungkol sa mga pagnanakaw, ngunit alam mo kung paano tinrato ni Cynthia ako. Nakita mo ang bawat paghihirap, bawat maliit na bagay, bawat sandali na pinaramdam niya sa akin na hindi ako nakikita sa sarili kong tahanan at hindi ka nagsalita. Yumuko si Liam, hindi makatingin sa aking mga mata. Alam niyang tama ako. Sa loob ng 10 taon, siya ay naging isang tahimik na saksi habang ang kanyang asawa ay ginawa akong estranghero sa sarili kong bahay at pinili niya ang madaling daan, ang manahimik, ang hindi magkikita, ang hindi ipagtanggol ang sarili niyang ina. Ngayon na lumabas na ang katotohanan, sa wakas ay naunawaan niya ang halaga ng kanyang katahimikan. Mama, bulong niya, inakala kong sa huli ay makakahanap kayo ng paraan para magkasundo. Inakala ko na kung lalayo ako, maaayos ang mga bagay. Hindi lang umaayos ang mga bagay, Liam, sagot ko. Lalo na kung ang isang tao ay sistematikong umaabuso sa isa pa. Ang asawa mo ay hindi lang hindi nagrespeto sa akin sa loob ng 1 dekada. Nagnakaw siya sa akin, nilinlang niya ako, at nagpaplano siyang magnakaw pa ng higit. At inakala mo na iyon ay kusa na lang mawawala? Isinara ko ang telepono at umupo ng tahimik, pinoproseso ang mga nangyari. Habang nakikipag-usap ako kay Liam, nakita ko ang ilang bisita mula sa charity gala na nagre-record ng eksena gamit ang kanilang mga telepono. Ang kwento ng milyonaryong biyenan na nahuli ang magnanakaw na manugang ay siguradong magiging usap-usapan sa social media pagsapit ng gabi. Para kay Cynthia, na itinayo ang kanyang buong pagkakakilanlan sa lipunan sa paligid ng kanyang imahe bilang isang elegante at kagalang-galang na asawa, ito ay mas masahol pa kaysa sa bilangguan. Tinapos ng Detective Miller ang pagbabasa ng Miranda rights at sinimulang ihatid si Cynthia patungo sa labasan. Ngunit bago sila makarating sa pinto, lumingon si Cynthia sa akin na may ekspresyon na hindi ko pa nakita dati, purong, desperadong galit. Grace, hindi mo naiintindihan ang ginawa mo, sigaw niya. Wasak ang buhay ko. Ang mga kaibigan ko, ang reputasyon ko, lahat ay nawasak. At bakit, tanong ko ng kalmado. Dahil sa isang hangal na singsing na hindi mo naman sinuot. Hindi, sagot ko ng kalmado. Para sa 10 taon ng pagnanakaw, paghihirap at maling pagtrato, ang singsing na yon ay simpleng huling patak na nagpabaha sa baso. Ngunit binigyan kita ng pamilya, patuloy niyang sigaw. Binigyan kita ng mga apo na wala ka naman. Si Liam at ako ay nagbigay sa iyo ng layunin sa iyong pagtanda. Iyon ang pinakakatawa-tawang pahayag na narinig ko sa loob ng maraming taon. Cynthia, hindi ka nagbigay sa akin ng pamilya. Ginawa mong mga estranghero ang aking pamilya na tinatrato ako na parang pabigat. At tungkol sa mga apo, kayong dalawa ang nagpasya na huwag magkaanak. Naaalala mo, sinabi mo na ang mga bata ay sisira sa iyong figura at makakaapekto sa iyong karera. Si Liam ay lalong naging hindi komportable sa bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa. Nakikita ko na sa wakas ay nakikita na ni Liam si Cynthia, kung sino talaga siya, mapanlin lang, makasarili, at lubos na handang magsinungaling kapag ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ay humabol na sa kanya. Grace, sigaw ni Cynthia habang sinusubukan siyang paalisin ng detective. Kung itutuloy mo ito, mawawala sa iyo ang iyong anak magpakailanman. Hindi ka kailanman mapapatawad ni Liam sa pagsira ng kanyang kasal. Tiningnan ko si Liam. Nakatayo siya doon, pinapanood ang kanyang asawa na nagbabanta habang siya ay inaaresto dahil sa pagnanakaw sa sarili niyang ina. Liam, sabi ko, ganun ba ang nararamdaman mo? Sa tingin mo ba ay sinira ko ang iyong kasal? Si Liam ay tahimik sa loob ng mahabang sandali, pinoproseso ang lahat ng natuklasan niya sa nakalipas na 2 oras. Ang kanyang asawa ay hindi ang elegante, sopistikadong babae na kanyang inakala. Siya ay isang magnanakaw na nagpapagsamantala sa kanyang matandang ina sa loob ng maraming taon, habang nililinlang siya upang paniwalaan na ang pagkalimot ng kanyang ina ay isang senyales ng senility. Hindi, Mama, sabi niya sa huli. Ang kasal ko ay nasira sa sandaling nagpasya si Cynthia na magnakaw sa iyo sa unang pagkakataon. Hindi ko lang napagtanto ito hanggang ngayon.
Walang imik si Cynthia sa unang pagkakataon. Inaasahan niyang sisihin ni Liam ako para sa kanyang mga problema, tulad ng ginawa niya ng maraming beses dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ebidensya ay masyadong malinaw at ang mga kasinungalingan ay masyadong halata. Pagkatapos nilang dalhin si Cynthia, inabot sa akin ni Peter ang isang karagdagang folder. Rest Grace, may iba pa kayong dapat malaman. Sa aming imbestigasyon, natuklasan namin na nakikipag-ugnayan si Cynthia sa isang abogado na dalubhasa sa mga will at estate. Lumilitaw na nag-aaral siya ng mga legal na paraan upang hamunin ang will ng iyong biyenan kung sakaling pumanaw ka. Si Liam ay lalong naging maputla. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, Grace, paliwanag ni Frank, na ang iyong asawa ay hindi lang nagnanakaw sa iyong ina sa kasalukuyan. Nagpaplano siya para sa hinaharap, nag-aaral kung paano kukunin ang buong mana kapag namatay ang iyong ina. Idinagdag ni Peter, nakakita kami ng mga email sa pagitan ni Cynthia at ng abogado na ito kung saan pinag-uusapan nila ang posibilidad na ideklarang mentally incompetent ang iyong ina. Ang plano ay patunayan na mayroon kang senile dementia at dahil dito ay kulang sa legal na kakayahan na pamahalaan ang iyong mga pananalapi o ari-arian. Nanlamig ang aking dugo. Nagpaplano siyang ideklara akong hindi mentally competent. Patuloy ni Peter. Sa isa sa mga email, binanggit ni Cynthia na madalas kang nawawala ng mga gamit at na ito ay maaaring gamitin bilang ebidensya ng paghina ng kaisipan. Siyempre, alam na natin ngayon na hindi mo lang nawawala ang mga gamit. Siya ang nagnanakaw sa kanila. Umupo ng mabigat si Liam sa isang silya sa lobby. Diyos ko, bulong niya. Siya ay nagpaplano na nakawin ang lahat sa iyo. Hindi lang iyon, idinagdag ni Frank, natuklasan din namin na pinipilit ka ni Liam na kumbinsihin kang lumipat sa isang nursing home. Kapag ikaw ay na-institutionalize, magiging mas madali para sa kanila na kumuha ng utos ng korte na nagdedeklara sa iyo na hindi mentally incompetent. Naalala ko ang lahat ng pag-uusap kung saan banayad na iminumungkahi ni Cynthia na masyado na akong matanda para mamuhay ng mag-isa, na kailangan ko ng propesyonal na pangangalaga, na mas magiging masaya ako sa isang lugar na idinisenyo para sa mga taong kasing edad ko. Hindi ito tunay na pag-aalala. Isa itong kalkuladong estratehiya upang makuha ang aking mana. Yes, Grace, sabi ni Peter, ang iyong manugang ay mas mapanganib kaysa sa inakala namin sa simula. Hindi tayo pinag-uusapan tungkol sa isang babaeng nag-isip lang na kumuha ng ilang alahas. Pinag-uusapan natin ang isang taong nagkaroon ng pangmatagalang plano upang nakawin ang iyong buong mana at ideklara kang hindi mentally competent upang legal na bigyang katwiran ito. Itinaas ni Liam ang kanyang ulo at tiningnan ako ng mailuha sa kanyang mga mata. Mama, hindi. Hindi ko pinaghihinalaan ang lahat ng ito. Nang banggitin ni Cynthia ang nursing home, inakala ko na dahil siya ay tunay na nag-aalala para sa iyong kapakanan. Liam, sabi ko, umupo sa tabi niya, nilinlang ka ng iyong asawa tulad ng ginawa niya sa akin. Alam niya ng eksakto kung ano ang sasabihin upang gawin itong tila maganda. Ang kanyang mga intensyon. Isinara ni Frank ang kanyang folder at tiningnan ako ng seryoso. Grace, sa lahat ng ebidensyang ito, malamang na mag-aalok ang district attorney kay Cynthia ng isang plea deal. Depende sa kung paano natin ito pangasiwaan, maaari siyang maharap sa pagitan ng 5 hanggang 15 taon sa bilangguan. At paano naman ang pera na ninakaw na niya, tanong ko. Karamihan sa mga piraso na naibenta niya ay binili ng mga pribadong kolektor, paliwanag ni Peter. Magagawa nating subaybayan at bawiin ang humigit kumulang 60% ng ninakaw na halaga. Ang natitira ay malamang na nagamit na sa kanyang marangyang pamumuhay. Bumuntong hininga ng malalim si Liam. Mama, ano ang mangyayari ngayon? Ano ang mangyayari sa akin? Ano ang mangyayari sa ating pamilya? Isa itong magandang tanong. Sa loob ng 2 oras, ang aking pamilya ay ganap na nagbago. Ang aking manugang ay nasa ilalim ng pag-aresto at nahaharap sa mga taon sa bilangguan. Ang aking anak ay sa wakas ay naunawaan na ikinasal siya sa isang kriminal na nagpaplano na nakawin ang lahat sa akin. At ako, ang senile na matandang babae na hindi nakikita sa loob ng 10 taon, ay biglang naging sentro ng atensyon. Liam, sabi ko, hawak ang kanyang kamay, ang mangyayari ngayon ay kailangan mong magpasya kung anong uri ng lalaki ang gusto mong maging.
Sa loob ng 10 taon, ikaw ay naging isang tahimik na kasabwat sa pang-aabuso ng iyong asawa sa akin. Ngayon alam mo ang katotohanan tungkol sa kung sino siya talaga. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa impormasyong iyon, Mama? Gusto kong ayusin ang mga bagay sa iyo. Gusto kong bayaran ang lahat ng mga taon na hindi kita ipinagtanggol. Ang pagbabayad sa akin ay hindi tungkol sa pera, Liam. Ito ay tungkol sa paggalang. Ito ay tungkol sa hindi na muling pagpayag sa isang tao na tratuhin ako na parang hindi ako nakikita sa sarili kong tahanan. Tumango si Liam. Maaari ba? Maaari ba akong manatili sa iyo ngayong gabi? Ayokong mag-isa sa bahay pagkatapos ng lahat ng ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang aking anak ay humihingi sa akin ng isang bagay sa halip na hilingin na umangkop ako sa mga pangangailangan ng kanyang asawa. Siyempre, maaari kang manatili, Liam, ngunit bukas kailangan nating magkaroon ng seryosong pag-uusap tungkol sa kung paano natin bubuin muli ang ating relasyon. Nang umalis kami sa hotel, nakita ko na ang kwento ay nasa local news na. Milyonaryong lola na huli ang magnanakaw na manugang gamit ang 3 milyong pisong singsing. Pagsapit ng bukas, malalaman ng buong lungsod na si Grace, ang hindi nakikitang matandang babae, ay naging isang babaeng may mas maraming kapangyarihan kaysa sa inakala ng sinuman. Kinabukasan, nagising ako na iba ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagising ako sa sarili kong bahay nang walang pakiramdam na ako ay isang manggugulo sa sarili kong tahanan. Natulog si Liam sa kanyang lumang kwarto, at nang bumaba ako para sa almusal, nakita ko siyang nasa kusina, gumagawa ng kape. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada na may naghanda ng isang bagay para sa akin sa sarili kong kusina sa halip na asahan akong magsilbi sa lahat. Magandang umaga, Mama, sabi niya. At mayroong isang bagay na iba sa kanyang boses. Paggalang. Isang tahimik na paghingi ng tawad sa bawat salita. Magandang umaga, anak. Umupo ako sa mesa kung saan ako nag-almusal kasama si Mark sa loob ng 40 taon. Ang mesa kung saan pinaramdam sa akin ni Cynthia na ako ay isang hindi inanyayahang bisita sa loob ng mahabang panahon. Naglagay si Liam ng tasa ng kape sa harap ko at umupo sa kabilang panig. Mama, hindi ako nakatulog kagabi. Patuloy kong iniisip ang lahat ng pagkakataon na masama ang pagtrato sa iyo ni Cynthia at wala akong sinabi. Patuloy kong inaalala ang lahat ng pagkakataon na binanggit mong may nawawala kang gamit at inakala kong memorya mo lang iyon. Liam, pinutol ko siya ng marahan. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo sa pagiging biktima ng panlilinlang. Si Cynthia ay napakatalino. Alam niya ng eksakto kung paano i-frame ang mga bagay upang magmukhang nag-aalala siya para sa aking kapakanan habang siya ay nagnanakaw sa akin. Ngunit ako ang nanay mo. Dapat ay nasa panig mo ako. Dapat kong nakita ang mga palatandaan. Uminom ako ng kape at tiningnan siya ng diretsyo. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin mo sa hinaharap. Ang tanong ay, susubukan mo bang iligtas ang iyong kasal sa isang babaeng nagplano na nakawin ang lahat sa akin at ipadeklara akong mentally incompetent? Si Liam ay tahimik sa loob ng mahabang sandali. Nakita ko ang panloob na paghihirap sa kanyang mukha. Ikinasal siya kay Cynthia sa loob ng 10 taon. Sa kabila ng lahat ng kanyang natuklasan, asawa pa rin niya ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Frank iyon. Grace, may mahalaga akong balita. Nais kang makipagpulong sa iyo ng district attorney ngayong umaga. Lumilitaw na mas malaki ang kaso ni Cynthia kaysa sa naisip namin sa simula. Mas malaki pa paano? Nang hanapin nila ang kanyang bahay kagabi, nakahanap sila ng isang lihim na silid sa basement. Grace, ang iyong manugang ay hindi lang nagnanakaw sa iyo. Siya ay nagpapatakbo ng isang operasyon ng pagnanakaw at muling pagbebenta ng mga antigo na kinasasangkutan ng ilang mayayamang pamilya sa lungsod. Kumabog ang aking dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Nakahanap sila ng higit sa 50 piraso ng sining at alahas na hindi pag-aari niya o ni Liam. Lumilitaw na ginagamit niya ang kanyang access sa mga kaganapan sa mataas na lipunan upang tukuyin ang mga target at pagkatapos ay nag-organisa ng mas masalimuot na pagnanakaw. Ang iyong bahay ay hindi lamang ang kanyang target. Ito ang kanyang base of operations. Namutla si Liam.
Ibig mo bang sabihin ay ang bahay natin ang sentro ng isang operasyong kriminal sa loob ng maraming taon? Nagpatuloy si Frank. Mayroon pang iba. Nakakita sila ng mga sulat na nagpapahiwatig na si Cynthia ay nagbebenta ng impormasyon sa mga profesional na magnanakaw, mga blueprint ng bahay, mga schedule ng pamilya, impormasyon tungkol sa mga security system. Ang AVA ay kasangkot na ngayon dahil lumilitaw na ang operasyong ito ay tumatawid sa mga hangganan ng Estado. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang babaeng nagbahagi ng aking hapagkainan sa loob ng 10 taon na natulog sa ilalim ng aking bubong na kumain ng aking pagkain ay hindi lamang nagnanakaw sa akin. Siya ay nagpapatakbo ng isang operasyong kriminal mula sa sarili kong tahanan. Frank, ano ang ibig sabihin nito para kay Liam? Tatanungin siya ng EV, syempre, ngunit sa ngayon ang lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na si Liam ay walang kaalaman sa mga aktibidad kriminal ng kanyang asawa. Naging napakaingat niya upang ilayo siya sa kanyang operasyon. Pagkaalis ng mga ahente ng EV, umupo ako sa sala ko, sinusubukang iproseso ang lahat ng aking natutunan. Ang aking bahay ay naging sentro ng isang operasyong kriminal sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nagparamdam sa akin na hindi ako nakikita ay ginagamit ang aking bahay upang magplano ng mga krimen laban sa ibang mga pamilya na tulad ng sa amin. Mama, sabi ni Liam, umupo sa tabi ko. Paano posible na ako ay kasal sa isang kriminal sa loob ng 10 taon at hindi ko kailanman napagtanto dahil hindi niya gustong mapagtanto mo? Liam, sagot ko, ang mga taong tulad ni Cynthia ay eksperto sa paghihiwalay ng kanilang mga buhay. Para sa iyo, siya ang eleganting asawa na sumasama sa iyo sa mga kaganapan sa lipunan. Para sa akin, siya ang manugang na patuloy na humihirap sa akin. Para sa kanyang mga biktima, siya ang magnanakaw na nagpaplano ng mga pagnanakaw. Pinaghihiwalay niya ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang oras ang lumipas, dumating si Frank kasama ang 2 ahente ng V, si Agent Karen Silva at si Agent Michael Rodriguez. Ipinakilala nila ang kanilang sarili at ipinaliwanag na ang kaso ni Cynthia ay bahagi na ngayon ng isang federal na investigasyon sa isang singsing ng pagnanakaw ng sining at antigo na tumatakbo sa loob ng ilang taon. LS Grace, sabi ni Agent Silva, naniniwala kami na ang iyong manugang ay ginagamit ang iyong bahay bilang base of operations sa loob ng hindi bababa sa 3 taon. Natukoy namin ang mga koneksyon sa pagnanakaw sa 6 na magkakaibang estado. Idinagdag ni Agent Rodriguez, ang ginagawang partikular na kawili-wili sa kasong ito ay ang pagbuo ni Cynthia ng isang napakasopistikadong paraan. Sa halip na basta-basta nakawan ang mga bahay, nagtatag siya ng mga relasyon sa lipunan sa mga mayayamang pamilya, pinag-aaralan ang kanilang mga tahanan sa panahon ng mga kaganapan sa lipunan, at pagkatapos ay ibinebenta ang impormasyong iyon sa mga profesional na magnanakaw. Ngunit paano niya nagawang itago ang lahat ng ito? Tanong ni Liam. Ang iyong asawa ay napakatalino, paliwanag ni Agent Silva. Hindi siya direktang nakilahok sa mga pisikal na pagnanakaw. Ang kanyang papel ay bilang isang tagapagbigay ng impormasyon at tagapagpadaloy. Dadalo siya sa mga charity event, mga eleganteng hapunan, mga art opening, at isa sa ulo ang mga detalye tungkol sa mga tahanan at pag-aari ng ibang mga pamilya. Nagpakita si Agent Rodriguez ng isang folder na puno ng mga litrato. Nakakita kami ng daan-daang litrato na lihim niyang kinuha sa panahon ng mga kaganapan sa lipunan, mga litrato ng mga painting, mga eskultura, mga alahas na suot ng ibang mga babae, kahit na mga litrato ng mga security system at layout ng bahay. Tiningnan ko ang mga litrato at nakilala ang maraming bahay. Ito ang mga tahanan ng mga pamilya na kilala ko, mga babaeng nakasalamuha ko sa mga charity event sa loob ng maraming taon. Agent Silva, tanong ko, ibig bang sabihin nito, may ibang pamilya rin ang nabiktima ni Cynthia? Hindi ba bababa sa 12 pamilya na natukoy namin sa ngayon? Ang kabuang halaga ng mga pagnanakaw na iniugnay namin sa aming operasyon ay lumampas sa 2 milyong piso. Namutla si Liam. Agent Rodriguez, ano ang mangyayari sa akin? Iisipin ba nilang bahagi ako nito? Liam, sinuri namin ang iyong mga record sa pananalapi, ang iyong mga komunikasyon, ang iyong mga activity pattern. Walang ebidensya na mayroon kang anumang kaalaman o paglahok sa mga aktibidad kriminal ng iyong asawa. Gayunpaman, kailangan namin ang iyong ganap na pakikipagtulungan sa aming investigasyon.
Tumingin sa akin ng diretso si Agent Silva. Grace, may iba pa kayong dapat malaman. Nang arestuhin namin si Cynthia kagabi, agad siyang nagsimulang makipag-ayos. Nag-aalok siya ng impormasyon tungkol sa kanyang buong kriminal na network kapalit ng nabawasang sentensya. Anong uri ng impormasyon? Mga pangalan ng lahat ng kanyang mga kasabwat, mga detalye tungkol sa mga hindi nalutas na pagnanakaw, mga lugar kung saan nakatago ang mga ninakaw na piraso. Handa siyang ibigay ang kanyang buong organisasyon upang maiwasan ang pagkakakulong ng 20 taon. Yumuko si Frank. At ano ang ibig sabihin nito para kay Grace? Gaano katagal maaaring harapin ni Cynthia kung makikipagtulungan siya? Kung ang kanyang testimonya ay makakatulong na malutas ang lahat ng mga kaugnay na kaso at humantong sa pag-aresto sa iba pang mga miyembro ng network, maaari siyang maharap sa pagitan ng 5 hanggang 8 taon sa halip na 20 hanggang 25. Bumuntong hininga ng malalim si Liam. Kaya kahit ngayon, kahit na naaresto na, si Cynthia ay nakakahanap pa rin ng mga paraan upang manipulahin ang sistema para sa kanyang sariling benepisyo. Ganyan gumagana ang mga matatalinong kriminal, paliwanag ni Agent Rodriguez. Palagi silang may escape plan. Pagkaalis ng mga ahente ng FBI, umupo ako sa sala ko, sinusubukang iproseso ang lahat ng aking natutunan. Ang aking bahay ay naging sentro ng isang operasyong kriminal sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nagparamdam sa akin na hindi ako nakikita ay ginagamit ang aking bahay upang magplano ng mga krimen laban sa ibang mga pamilya na tulad ng sa akin. Mama, sabi ni Liam, umupo sa tabi ko. Paano natin ito malalampasan? Paano ko sisimulan muli ang aking buhay matapos matuklasan na kasal ako sa isang kriminal sa loob ng 10 taon? Tiningnan ko ang aking anak, ang 40 taong gulang na lalaking biglang mukhang bata na nawawala. Liam, ang gagawin mo ay kapareho ng gagawin ko. Magpapasya ka na hindi mo hahayaan na si Cynthia ang magdidikta sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sininungalingan ka niya. Ninakaw niya sa akin. At ginamit niya ang ating pamilya para sa kanyang sariling mga layuning kriminal. Ngunit ngayon na alam na natin ang katotohanan, mayroon tayong kapangyarihan na magpasya kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. At ano ang gusto mong gawin, Mama? Ngumiti ako, nakakaramdam ng lakas na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Anak, ipapakita ko sa mundo kung sino talaga si Grace at sisiguraduhin kong walang ibang pamilya ang makakaranas ng pinagdaanan natin. Ang mga sumunod na araw ay isang pag-ikot ng mga aktibidad na ganap na nagbago sa aking buhay. Inayos ni Frank ang isang press conference kung saan ako lilitaw bilang pangunahing biktima ng kriminal na plano ni Cynthia. Ngunit bilang ang babaeng nagtagumpay na mabunyag ang buong operasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ako ang magiging sentro ng atensyon para sa tamang kadahilanan. Sa umaga ng press conference, nagising ako ng maaga at isinuot ang aking pinakamahusay na damit na esmeralda, ang isinuot ko para sa anibersaryo ng kasal ko kay Mark. Ngunit hindi ko isinuot dahil palaging may mga sarkastikong komento si Cynthia tungkol sa aking mga damit na lumana. Isinuot ko ang mga natitirang alahas mula sa aking koleksyon, ang mga piraso na hindi nagawang nakawin ni Cynthia, at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, naramdaman ko na parang ang elegante, makapangyarihang babae na tunay kong nararamdaman. Tinulungan ako ni Liam na makarating sa gusali kung saan ginaganap ang kumperensya. Mama, sabi niya habang kami ay naglalakad papasok. Ipinagmamalaki kita. Alam kong ang mga nakaraang araw ay kakilakilabot, ngunit ang paraan ng iyong paghawak sa lahat, ipagmamalaki ka rin ang tatay. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag, mga kamera sagsi, at mga mausisang nanonood na dumating upang marinig ang kwento ng milyonaryong lola na nahuli ang kanyang kriminal na manugang. Nang pumasok ako sa silid, naramdaman ko ang lahat ng mga mata sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila tumitingin sa akin ng may awa o paghamak. Tinitingnan nila ako ng may paggalang, kuryosidad, kahit paghanga. Si Frank ang unang lumapit sa podium. Magandang umaga. Ang pangalan ko ay Frank at kinakatawan ko si Grace, 71 taong gulang, na hindi lamang biktima ng isang kriminal na plano na pinamumunuan ng kanyang sariling manugang, kundi naging instrumento rin sa pagbunyag ng isang theft ring na tumatakbo sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay inanyayahan niya akong magsalita.
Habang papalapit ako sa microphone, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Sa loob ng 10 taon, ako ay pinatahimik, hindi pinansin, itinuring na parang walang halaga ang aking mga salita. Ngayon, dose-dosenang tao ang naghihintay na marinig kung ano ang sasabihin ko. Ang pangalan ko ay Grace, sinimulan ko. At sa nakalipas na 10 taon, ako ay naging biktima ng psikolohikal na pang-aabuso at sistematikong pagnanakaw ng aking manugang, si Cynthia. Ngunit ang gusto kong maunawaan ninyo ay hindi lang ito ang kwento ko. Ito ay kwento ng maraming matatanda na nabibiktima ng mga miyembro ng pamilya na nakikita sila bilang madaling target. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalaysay ng aking kwento, ngunit hindi bilang isang kaawa-awang biktima. Ikinuwento ko ito bilang isang babaeng lumaban na nagtago ng mahahalagang sikreto hanggang sa tamang sandali at na sa wakas ay nakahanap ng paraan upang makakuha ng hustisya. Inakala ni Cynthia na ako ay isang senile na matandang babae na hindi kailanman mapapansin ang kanyang mga krimen, sabi ko. Ngunit ang hindi niya alam ay tinuruan ako ng yumaong asawa ko na maging mapagmasid, matyaga at estratehiko. Nang may hinala ako na may mali, hindi ko siya direktang hinarap. Nag-imbestiga ako, nagtipo ng ebidensya, at naghintay para sa perpektong sandali upang kumilos. Isang reporter ang nagtaas ng kanyang kamay. And Grace, bakit ka naghintay ng matagal upang kumilos? Bakit hindi mo iniulat ang mga pagnanakaw nang magsimula ang mga ito? Dahil kailangan ko ng sapat na ebidensya upang matiyak na hindi manipulahin ni Cynthia ang sitwasyon, sagot ko. Ang mga taong tulad ng aking manugang ay eksperto sa pagganap bilang biktima. Kung kumilos ako ng masyadong maaga na may hindi sapat na ebidensya, makakahanap siya ng paraan upang kumbinsihin ang lahat na ako ay isang nalilitong matandang babae na nag-iimbento ng mga kwento. Nagtanong ang isa pang mamamahayag, kumusta ang pakiramdam na malaman na ang iyong bahay ay ginamit bilang base of operations para sa isang kriminal na network. Nakaramdam ako ng pagtataksil, syempre, ngunit nakakaramdam din ako ng kapangyarihan dahil sa huli, ako ang nagpatigil sa operasyong kriminal na iyon. Ang aking ulat ang humantong sa mga pag-aresto. Ang aking ebidensya ang nagbunyag sa buong network. Pagkatapos ng press conference, may nangyaring isang bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi tumigil sa pagtunog ang aking telepono. Gusto akong i-interview ng mga mamamahayag mula sa buong bansa. Gusto ng mga documentary producer na ikwento ang aking buhay. Ngunit ang mga tawag na pinakanagpalambot sa akin ay mula sa ibang mga nakatatandang babae na nakita ang balita at nakilala ang mga elemento ng aking kwento sa kanilang sariling buhay. Tumawag sa akin si Diana na umiiyak. Grace, nakita ko ang iyong panayam sa GE at sa tingin ko ay ninanakawan ako ng aking manugang. Nawawala ang aking mga alahas, ngunit sinasabi ng aking anak na normal para sa mga matatanda na mawalan ng gamit. Matapos kitang marinig, napagtanto ko na baka hindi ako nawawalan ng memorya. Ang isa pang babae, si Brenda, ay nagsabi sa akin na ang kanyang manugang ay nagpipilit sa kanya na pumirma ng mga dokumento na hindi niya lubos na naunawaan. Matapos makita ang iyong kwento, napagtanto ko na kailangan kong kumuha ng sarili kong abogado, hindi ang abogado na inirekomenda ng aking anak. Ang mga pag-uusap na iyon ay nagparamdam sa akin na ang aking karanasan kay Cynthia ay hindi natatangi. Mayroong libu-libong matatanda na nabibiktima ng mga miyembro ng pamilya na nag-aabuso sa kanilang tiwala at marami sa kanila ay walang mapagkukunan o kaalaman upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang gabing iyon, si Liam at ako ay nagkaroon ng isang mahaba at mahirap na pag-uusap tungkol sa aming hinaharap. Mama, sabi niya, nagpa siya akong hiwalayan si Cynthia. Hindi ako maaaring manatiling kasal sa isang taong labis na nakasakit sa iyo at naging isang kriminal. Sigurado ka ba, anak? Iyan ay isang napakalaking desisyon. Ganap na sigurado. Sa loob ng 10 taon, pinili ko si Cynthia kaysa sa iyo, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Ito ay mula sa isang GC producer na nagngangalang Peter na nakita ang aking press conference. Grace, may gusto akong imungkahi sa iyo. Nakaisip ka na ba na magkaroon ng sarili mong palabas kung saan tutulungan mo ang ibang mga matatanda na maaaring nabibiktima ng mga miyembro ng pamilya? Ang ideya ay nakakaakit sa akin. Anong uri ng palabas?
Isang palabas kung saan ang mga tao ay maaaring tumawag upang ikwento ang kanilang mga kwento at kung saan maaari kang magbigay ng payo batay sa iyong karanasan. Maaari rin tayong magkaroon ng mga legal at psikolohikal na eksperto upang tumulong. Tatawagin natin itong ang karunungan ni Grace o isang bagay na katulad nito. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, may nag-aalok sa akin ng plataporma upang gamitin ang aking karanasan at kaalaman upang makatulong sa iba. Sa loob ng 71 taon, ako ay ang mapagmahal na asawa, ang mapagbigay na ina, ang hindi nakikitang biyenan. Ngayon, sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong maging isang bagay pa, isang tagapagtaguyod, isang guro, isang boses para sa mga taong pinatahimik tulad ko. Peter, sabi ko, interesado ako sa iyong panukala, ngunit mayroon akong ilang mga kondisyon. Ang gabing iyon, habang naghahanda akong matulog sa aking bahay, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon nang hindi nararamdaman na ako ay isang manggugulo, pinag-isipan ko ang lahat ng nagbago. Isang linggo na ang nakalipas, ako ay isang hindi nakikitang matandang babae na tinitingnan ng lahat. Ngayon, isa akong pambansang tagapagtaguyod na ang kwento ay nagbigay inspirasyon sa daan-daang tao upang suriin ang kanilang sariling mga sitwasyon sa pamilya. Nag-buzz ang telepono ko sa isang text message. Galing ito kay Frank. Grace, nakuha ko lang ang balita mula sa DOJ. Salamat sa iyong kaso at sa impormasyong ibinibigay ni Cynthia, na aresto nila ang 6 pang miyembro ng kriminal na network. Ang iyong katapangan ay hindi lamang nagligtas sa iyo, nagligtas din ito sa maraming iba pang mga pamilya mula sa pagiging biktima. Umiti ako habang pinapatay ang ilaw. Si Cynthia ay gumugol ng 10 taon sa pagsubok na gawin akong hindi nakikita, upang kumbinsihin ako na wala akong halaga, na masyado na akong matanda at walang silbi para mahalaga. Ngunit sa huli, ang aking lakas, aking pasensya, at aking talino ang nagtapos sa kanyang paghahari ng takot. Ang walang kwentang matandang babae ay naging mas makapangyarihan kaysa sa inakala ng sinuman. 2 linggo pagkatapos ng press conference, ang buhay ko ay nagbago sa paraang hindi ko kailanman naisip. Ang palabas sa Zihi, The Wisdom of Grace, ay naging isang pambansang kababalaghan. Araw-araw, nakakatanggap kami ng daan-daang tawag mula sa mga matatanda na sa wakas ay nakahanap ng lakas upang ikwento ang kanilang mga kwento ng pang-aabuso at pagnanakaw sa pamilya. Opisyal na itinatag ni Frank ang Grace Foundation for the Protection of the Elderly na may paunang donasyon na 2 milyong piso mula sa aking lihim na mana. Nakakatawa. Ang perang pinlano ni Cynthia na nakawin sa akin ay ginagamit na ngayon upang protektahan ang ibang tao mula sa mga kriminal na tulad niya. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay dumating nang tawagan ako ni Peter, ang aking pribadong investigador na may kahanga-hangang balita. Grace, ang testimonya ni Cynthia ay mas mahalaga kaysa sa inaasahan namin. Nagtagumpay ang EHA na arestuhin ang buong kriminal na network, 15 katao sa kabuuan, kabilang ang mga profesional na magnanakaw, ang mga tiwaling appraiser na nagpalsipika ng mga valuation, at ang mga art dealer na bumili ng mga ninakaw na piraso. At ano ang mangyayari kay Cynthia, tanong ko. Narito ang kawili-waling bahagi. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, nagpa siya ang hukom na ang kanyang mga krimen ay masyadong malawak para sa isang nabawasang sentensya. Siya ay maglilingkod ng 12 taon sa federal na bilangguan. At kapag nakalaya siya, kailangan niyang magbayad ng buong restitution sa lahat ng biktima. 12 taon. Si Cynthia, na gumugol ng 1 dekada sa pagpaparamdam sa akin na hindi ako nakikita, ay magiging siya na mawawala sa loob ng higit sa 1 dekada. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa hapon na iyon, nakatanggap ako ng tawag na ganap na nagulat sa akin. Grace, si Cynthia ito. Tumigil ang tibok ng puso ko. Paano ka tumatawag mula sa bilangguan? Hayaan mo akong gumawa ng isang tawag. Grace, kailangan kitang makausap. Mahalaga ito. Sa loob ng 10 taon, iniiwasan ko ang direktang paghaharap kay Cynthia. Ngunit ngayon, sa buong katotohanan na lumabas at siya ay nasa bilangguan na, sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Magsalita ka, Cynthia. May mahabang katahimikan at pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na hindi ko pa naririnig dati, si Cynthia na umiiyak. Hindi ang mga mapanlinlang na luha na ginamit niya nang siya ay arestuhin, ngunit isang tunay, desperadong pag-iyak.
Grace, ako kailangan mong malaman ang isang bagay. Nang magsimula akong magnakaw sa iyo, talagang inakala kong walang halaga ang mga gamit mo. Ngunit ng kalaunan, nang mapagtanto ko na may pera sila, hindi ako makahinto. Ito ay parang adiksyon. At iyan ba ay upang bigyang katwiran ang 10 taon ng paghihirap at pagnanakaw? Hindi ito nagbibigay katwiran. Ngunit kailangan mong maunawaan na hindi ko ito pinlano na umabot sa ganoong kalayo. Sa una, kumuha lang ako ng isang maliit na brooch dahil kailangan namin ng pera para sa isang bakasyon na gusto ni Liam. Nang maibenta ko ito at walang nakapansin, kumuha ako ng isa pa at pagkatapos ay isa pa. Tahimik akong nakinig habang nagpapatuloy si Cynthia sa kanyang pag-amin. Grace, ang totoo, palagi akong naiinggit sa iyo. Mayroon kang magandang bahay na ito. Mayroon kang paggalang ni Mark. Mayroon kang buhay na gusto ko. At nang pumasok ako sa pamilyang ito, inaasahan kong tratuhin ako na parang reyna. Ngunit ikaw pa rin ang matriarch. Ako lang ang asawa ng anak. Kaya't pinili mong gawin akong kaaway? Iyon mismo ang ginawa ko. At habang mas pinahihirapan kita, mas lumalakas ang pakiramdam ko. Para bang sa pagpapaliit sa iyo, ako ay lumalaki. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nagsalita sa akin si Cynthia nang may ganap na katapatan. Cynthia, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin sa lahat ng ito? Tanong ko. Ano iyon? Nasa loob ng 10 taon, talagang sinubukan kong makipag-ugnayan sa iyo. Sinubukan kong isama ka sa mga tradisyon ng pamilya, upang ituro sa iyo ang mga recipe ni Mark, upang ibahagi ang mga alaala ng bahay na ito sa iyo, at kinuha mo ang lahat ng iyon at ginamit mo ito upang saktan ako. Alam ko, bulong niya. Alam ko. At iyon ang pinakamasakit sa akin ngayon. Grace, sa bilangguan, nagkaroon ako ng oras upang mag-isip at napagtanto ko na sinira ko ang tanging tunay na pamilya na mayroon ako. Iniwan ako ng sarili kong mga magulang noong teenager ako. Ang pamilya mo ang tanging nagbigay sa akin ng pagkakataong mapabilang sa isang bagay. At sinayang mo ito. Sinira ko ito. At hindi lang iyon, sinira ko rin si Liam. Tinawagan niya ako kahapon upang sabihin na nag-file na siya para sa diborsyo. Sinabi niya na hindi siya maaaring manatiling kasal sa isang taong labis na nakasakit sa iyong ina. Totoo iyon. Si Liam ay lubos na tapat sa akin tungkol sa kanyang mga plano na hiwalayan si Cynthia. Hindi ko na kayang magpanggap na maililigtas ang aking kasal pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, sabi niya sa akin. Cynthia, sabi ko, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Ano ang gusto mong gawin ko sa impormasyong ito? Wala akong gustong gawin mo. Nais ko lang na malaman mo na napagtanto ko kung ano ang nawala ko. Hindi lang kalayaan ko ang nawala. Hindi lang kasal ko ang nawala. Nawala ang pagkakataong magkaroon ng tunay na pamilya, na magkaroon ng biyenan na tunay na nagmamalasakit sa akin. Inalagaan kita, Cynthia. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong maunawaan kung bakit mo ako kinamuhian ng ganoon. Hindi kita kinamuhian. Naiinggit ako sa iyo. At ang inggit na iyon ay ginawa akong halimaw. Isinara ko ang telepono, nakakaramdam ng kakaibang halo ng mga damdamin. Naghintay ako ng 10 taon upang marinig si Cynthia na umamin sa katotohanan tungkol sa kanyang pag-ugali. Ngunit ngayon na sa wakas ay ginawa niya ito, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nalungkot ako para sa lahat ng nasayang na oras, para sa lahat ng nasayang na pagkakataon na magkaroon ng isang nagkakaisang pamilya. Ang gabing iyon, si Liam at ako ay naghapunan. Ito ay isang bagay na sinimulan naming gawin ng regular mula nang arestuhin si Cynthia. Habang kumakain kami, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tawag sa telepono. Sa tingin mo ba ay tapat si Cynthia? Tanong niya. Sa tingin ko ay sa wakas ay nahaharap na siya sa katotohanan ng kanyang mga aksyon, sagot ko. Ngunit Liam, ang mahalaga ngayon ay hindi kung sa wakas ay naiintindihan ni Cynthia kung ano ang ginawa niyang mali. Ang mahalaga ay natutunan natin mula sa karanasang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin ay sa loob ng 10 taon, pinahintulutan ng ating pamilya ang isang toxic person na kontrolin ang buong dinamika ng pamilya. Hindi ko kailanman hahayaan na may gumawa sa akin na hindi nakikita sa sarili kong tahanan muli. At sana, hindi mo na muling hahayaan na may mang-abuso sa mga taong mahal mo. Tumango si Liam ng seryoso.
Mama, natutunan ko ang pinakamahirap na aral ng buhay ko. Hindi ko na muling pipiliin ang superficial peace kaysa ipagtanggol ang tama. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mas magandang balita. Ang Grace Foundation ay nakatanggap ng isang hindi kilalang donasyon na 5 milyong piso mula sa isang mayamang pamilya na nailigtas mula sa pagiging biktima salamat sa impormasyong ibinahagi namin sa aming palabas. Ipinaliwanag ni Frank. Grace, nakita ng pamilya Martinez ang iyong palabas noong nakaraang linggo. Napagtanto ni A.S. Martinez na ang kanyang apo ay nagpapakita ng eksaktong parehong mga pattern ng pag-ugali tulad ni Cynthia. Pinipilit siyang pumirma ng mga dokumento, iminumungkahi na lumipat siya sa isang nursing home. Humihiram ng maliliit na piraso ng alahas. Salamat sa iyong kwento, kumuha siya ng pribadong investigador at natuklasan na ang kanyang apo ay nagpaplano ng isang plano na katulad ng kay Cynthia. At nagawa nilang pigilan siya sa oras, ganap. Ang apo ay naaresto at naibalik ng E.F. Martinez ang lahat ng ninakaw. Sinabi niya, ang iyong palabas ay hindi lamang nagligtas sa kanyang kayamanan, ngunit malamang na kanyang buhay. Hindi ka panipaniwala na isipin na ang aking kwento, ang aking sakit, ay naging isang bagay na maaaring magprotekta sa ibang mga pamilya. Si Cynthia ay gumugol ng 0 taon sa pagsubok na nakawin ang aking halaga at dignidad ko. Ngunit sa huli, ang mismong karanasang iyon ang nagbigay sa akin ng layunin na mas dakila kaysa sa inakala ko. Ang gabing iyon, habang naghahanda akong matulog, pinag-isipan ko ang pambihirang paglalakbay na dinaanan ng aking buhay. 1 buwan na ang nakalipas, ako ay isang hindi nakikitang matandang babae na walang silbi sa sarili niyang tahanan. Ngayon, isa akong pambansang tagapagtaguyod, isang babae na may bagong manugang na tunay na gumagalang sa akin, at ang matriarch ng isang pamilyang muling binuo sa mga pundasyon ng katapatan at pagmamahal. Tinunog ang aking telepono sa huling pagkakataon. Si Frank yun. Grace, mayroon akong panghuling balita tungkol kay Cynthia. Tinanggihan lang nila ang kanyang apela. Maglilingkod siya sa buong 12 taon ng kanyang sentensya. At paano ko nararamdaman iyon, tanong ko sa sarili ko ng malakas. Tanging ikaw lang ang makakasagot sa tanong na iyan. Ang katotohanan ay wala na akong galit kay Cynthia. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataong maging bahagi ng isang tunay na pamilya at sinayang niya ito sa kasakiman at inggit. Ngayon ay maglalaan siya ng 12 taon sa bilangguan habang tinatamasa ko ang bagong buhay na binuo ko sa aking katapangan at determinasyon. Frank, sabi ko, hindi na bahagi ni Cynthia ng aking kwento. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa libu-libong pamilya na natulungan namin, tungkol sa bagong relasyon ko kay Liam, tungkol sa kahanga-hangang manugang na mayroon na ako ngayon, at tungkol sa legasya na aking binuo. Pagkatapos kong isara ang telepono, tumingin ako sa mga bituin at bumulong, Mark, sana ipinagmamalaki mo ako. 1 taon pagkatapos ng pag-aresto kay Cynthia, ang buhay ko ay nagbago sa paraang hindi ko kailanman naisip. Ang The Wisdom of Grace ay naging pinakapinapanood na palabas sa GIHI sa time slot nito, ipinalalabas sa 32 iba't ibang bansa. Ang Grace Foundation ay nakatulong sa mahigit 1,000 pamilya na matukoy at mapigilan ang mga plano ng pang-aabusong pinansyal laban sa mga matatanda. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi pampubliko. Ito ay personal. Ngayong umaga, habang dinidiligan ko ang mga bulaklak sa hardin na 40 taon naming itinanim ni Mark, nakatanggap ako ng isang ganap na hindi inaasahang pagbisita. Dumating si Liam kasama ang isang eleganteng babae na nasa edad 40, may kulay kape na buhok at isang tunay na ngiti na kaagad nagpaalala sa akin kay Mark. Mama, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang taong napaka-espesyal, sabi ni Liam na tila nerbiyoso. Ito si Natalie at, nakikipag-date na kami sa nakalipas na 6 na buwan. Lumapit si Natalie nang may kumpiyansa, ngunit may paggalang din. Yes, Grace, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Sinabi sa akin ni Liam ang iyong buong kwento, at kailangan kong sabihin, ikaw ay isang inspirasyon para sa mga kababaihan sa lahat ng edad. Ang unang napansin ko kay Natalie ay kung paano siya tumingin sa akin nang may tunay na paggalang, hindi ang paghamak na natanggap ko mula kay Cynthia sa loob ng maraming taon. Nang siya ay nagsasalita sa akin, direkta niya akong kinausap, hindi si Liam, na para bang hindi ako nakikita. Natalie, sabi ko, ano sa tingin mo ang katotohanan na ang aking anak ay nakikipag-date sa iyo habang siya ay teknikal na kasal pa?
Namutla si Liam, ngunit ngumiti si Natalie. Grace, pinahahalagahan ko ang iyong direktang tanong. Sinabi sa akin ni Liam ang buong sitwasyon kay Cynthia bago kami magsimulang mag-date. Ang mga divorce papers ay natapos noong nakaraang linggo. Hindi ako kailanman magsisimula ng isang relasyon sa isang kasal na lalaki, anuman ang sitwasyon. Nagustuhan ko ang kanyang katapatan. At ano sa tingin mo ang pagkakaroon ng isang sikat na biyena na lumilitaw sa na pinag-uusapan ang mga problema sa pamilya? Tumawa si Natalie ng tapat. Sa totoo lang, ipinagmamalaki ko. Kinuha mo ang isang kakilakilabot na karanasan at ginawa mo itong isang bagay na tumutulong sa libu-libong tao. Nangangailangan iyon ng pambihirang lakas. Sa loob ng susunod na ilang buwan, naobserbahan ko ang relasyon ni Liam at Natalie. Ito ay ganap na naiba sa kanyang kasal kay Cynthia. Hinikayat ni Natalie si Liam na gumugol ng oras sa akin, isama ako sa kanilang mga plano, pahalagahan ang aking opinyon. Kapag sila ay nag-host ng mga hapunan, inanyayahan nila ako bilang matriarch ng pamilya, hindi bilang isang pabigat na kailangan nilang tiisin. Ang pinakanakapupukaw na pagkakaiba ay ang Natalie ay tunay na nagnanais na makilala ako. Nagtanong siya tungkol sa aking mga karanasan kay Mark, tungkol sa kasaysayan ng aming bahay, tungkol sa aming mga tradisyon ng pamilya. Sa halip na subukang palitan o burahin ang nakaraan, gusto niyang maging bahagi ng pagpapatuloy ng aming pamilya. Isang hapon, habang naghahanda kami ni Natalie ng hapunan, may tinanong siya sa akin na nagulat sa akin. Grace, ano ang magagawa ko upang matiyak na hindi ako magiging katulad ni Cynthia? Tumigil ako upang pag-isipan ang kanyang tanong. Natalie, si Cynthia ay naging ganyan dahil nakita niya ang ating pamilya bilang isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan, hindi bilang isang bagay na maaari niyang pag-ambagan. Iba ka na dahil nagmamalasakit kang magtanong, ngunit gusto kong maging tiyak. Anong mga pag-ugali ang dapat kong iwasan? Huwag mong subukang ihiwalay si Liam mula sa kanyang pamilya. Huwag mong pag-usapan ako ng masama kapag wala ako. Huwag mong isipin na dahil ako ay mas matanda, hindi mahalaga ang aking mga opinyon. At kung sakaling mayroon kang problema sa akin, kausapin mo ako ng direkta. Huwag mong subukang manipulahin si Liam upang maging iyong tagapamagitan. Tumango si Natalie ng seryoso. At mayroon bang anumang bagay na maaari kong gawin ng proactive upang maging isang mabuting manugang? Kilalanin na ang bahay na ito, ang pamilyang ito ay may kasaysayan na umiral bago ka dumating. Igalang mo ang kasaysayang iyon habang tumutulong kang lumikha ng bagong kasaysayan. At huwag mong kalimutan na ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay nangangahulugang pagbibigay ng kasingdami ng iyong natatanggap. 6 na buwan ang lumipas, hiniling sa akin ni Liam na samahan siya sa pagbili ng singsing na pang-inganyo para kay Natalie. Nakakatawa. Nagsimula ang lahat sa pagnanakaw ni Cynthia ng 3 milyong pisong singsing. At ngayon, tinutulungan ko ang aking anak na pumili ng singsing upang sumagisag sa tunay na pag-ibig. Mama, sabi niya habang tinitingnan namin ang iba't ibang opsyon. Sa tingin mo ba tama ang desisyon ko? Sa tingin mo ba ay makabubuo kami ni Natalie ng isang bagay na pangmatagalan pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Cynthia? Liam, ang pagkakaiba sa pagitan ni Natalie at Cynthia ay nakikita ni Natalie ang ating pamilya bilang isang bagay na mahalaga na nais niyang protektahan. Nakita ni Cynthia ang ating pamilya bilang isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan. Ang pangunahing pagkakaiba na iyon ay nangangahulugan ng lahat. Ang pag-aalok ay perpekto. Nagsaayos si Liam ng hapunan sa aming bahay sa dining room kung saan sa loob ng maraming taon ay pinaramdam sa akin ni Cynthia na ako ay isang manggugulo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ay nakaupo sa ulo ng mesa sa aking nararapat na lugar bilang matriarch ng pamilya habang si Liam ay nag-aalok ng kasal kay Natalie. Nang sumagot si Natalie ang unang ginawa niya ay lumapit sa akin at niyakap ako. Grace, sabi niya na mailuha sa kanyang mga mata. Sana ay maging manugang mo ako na nararapat sa iyo. Natalie, ikaw na. Ang araw ng kasal ay ang pinakamasayang selebrasyon ng pamilya na nagkaroon kami sa loob ng mahigit 1 dekada. Iginiit ni Natalie na ang seremonya ay gaganapin sa aming backyard garden na iginagalang ang legasya na binuo namin ni Mark. Sa panahon ng seremonya, hiniling sa akin ni Liam na magbigay ng ilang salita.
2 taon na ang nakalipas, sinimulan ko, naniniwala ako na ang kwento ng aking pamilya ay nagtapos sa paghihirap at pagtataksil. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang kakilakilabot na karanasang iyon ay simpleng pagtatapos ng isang kabanata, hindi ang pagtatapos ng libro. Maligayang pagdating, Natalie, sa isang pamilya na ngayon ay marunong magpahalaga sa paggalang sa isa't isa, katapatan, at tunay na pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, habang nagdiriwang ang mga bisita sa hardin, nakatanggap ako ng hindi inaasahang text message. Galing ito sa isang babaeng nagngangalang Karen na nanonood ng aking palabas mula sa simula. Grace, gusto kong malaman mo na ang iyong kwento ang nagbigay sa akin ng lakas upang i-report ang aking anak na nagnanakaw ng aking gamot upang ibenta ito. Salamat sa iyong halimbawa, nakuha ko muli ang aking dignidad at kalusugan. Ngayon ang aking anak ay nasa rehab at ang aming relasyon ay gumagaling. Ang iyong katapangan ay nagbigay inspirasyon sa akin upang mahanap ang sarili ko. Ang mga mensaheng iyon ay regular na dumarating, mga tao mula sa buong mundo na nakahanap ng lakas upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan matapos marinig ang aking kwento. Ito ay patunay na ang sakit na aking dinanas ay naging isang bagay na positibo at makapangyarihan. Ang gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng mga bisita, umupo akong mag-isa sa aking hardin, pinag-iisipan ang pambihirang paglalakbay na aking dinaanan. 2 taon na ang nakalipas, ako ay isang hindi nakikitang matandang babae na biktima ng isang manugang na nakikita ako bilang isang sagabal. Ngayon ako ay isang pambansang tagapagtaguyod, isang babae na may bagong manugang na tunay na gumagalang sa akin, at ang matriarch ng isang pamilyang muling itinayo sa mga pundasyon ng katapatan at pag-ibig. Tumunog ang aking telepono sa huling pagkakataon. Si Frank yun. Grace, mayroon akong panghuling balita tungkol kay Cynthia. Tinanggihan lang nila ang kanyang apela. Maglilingkod siya ng buong 12 taon ng kanyang sentensya. At paano ko nararamdaman iyon, tanong ko sa aking sarili ng malakas. Tanging ikaw lang ang makakasagot sa tanong na iyan. Ang katotohanan ay wala na akong galit kay Cynthia. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataong maging bahagi ng isang tunay na pamilya at sinayang niya ito sa kasakiman at inggit. Ngayon ay maglalaan siya ng 12 taon sa bilangguan habang tinatamasa ko ang bagong buhay na binuo ko sa aking katapangan at determinasyon. Frank, sabi ko, hindi na bahagi ni Cynthia ng aking kwento. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa libu-libong pamilya na natulungan namin, tungkol sa bagong relasyon ko kay Liam, tungkol sa kahanga-hangang manugang na mayroon na ako ngayon, at tungkol sa legasya na aking binuo. Pagkatapos kong isara ang telepono, tumingin ako sa mga bituin at bumulong, Mark, sana ipinagmamalaki mo ako. Ang hindi nakikitang matandang babae na halos mawala ang lahat ay sa wakas ay nahanap ang kanyang boses, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang layunin. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagsira kay Cynthia. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang muling pagtatayo ng aking sarili. At ngayon, sabihin mo sa akin, nakaranas ka na ba ng ganoong kawalang katarungan? Kailangan mo bang hanapin ang iyong sariling lakas upang ipagtanggol ang iyong sarili laban sa isang taong minamaliit ka? Gusto kong marinig ang iyong kwento sa mga komento.